Alam nyo, sa dami ng mga bida sa sports manga, may ilan lang talaga na tumatatak sa isip natin. At isa na dyan, for sure, ay si Hanamichi Sakuragi, ang henyo daw ng Shouhoku High. Ngayon, pag-uusapan natin yung mismong sandali kung saan nagsimula ang alamat niya. Isang duel na hindi lang sumubok sa yabang niya, kundi gumising din sa natutulog niyang galing. Mahilig ka ba sa basketball? Diyan talaga nagsimula ang lahat. Sa isang simpleng tanong mula sa babaeng nagustuhan niya. Hindi niya alam yung tanong na yon ang magdadala sa isang basagulerong mainit ang ulo sa isang landas na, magpapabago ng buhay niya forever. So, kilalanin muna natin si Hanamichi Sakuragi, leader ng gang, mayabang, maangas, at higit sa lahat may hawak na record na 50 sunod-sunod na busted sa mga babae. Oo, tama yung narinig nyo, hindi 10, hindi 20, 50 beses. Grabe, no? At ang pinakamasaklap, yung pang-50 busted sa kanya ang dahilan isang basketball player. Kaya ayun, nagtanim siya ng galit sa sport na yun. As in, galit na galit. Pero, alam nyo, lahat yan nagbago nung makilala niya si Haruko Agagi. Siya yung kauna-unahang babae na hindi natakot sa itsura niya. At dahil gustong-gusto niya mapansin ni Haruko, biglang 180-degree turn. Yung larong kinasusuklaman niya, bigla na lang naging sentro ng mundo niya. Dahil sa biglaan niyang pagmamahal sa basketball, at syempre, sa natural niyang kayabangan, ayun, di niya napigilan ang sarili niya. Ininsulto niya yung laro sa harap mismo ng kapitan ng team, si Takenori Akagi, at ang malala pa, tinawag niya itong gorilla, sa harap ng maraming tao. At dahil doon, heto na, nagkaroon ng hamon, one-on-one. Pero teka, pakinggan niyo yung rules ha. Kailangan maka-10 puntos ang kapitan. Si Sakuragi, isa lang. 1 puntos lang, panalo na siya. Ang pusta, yung dangal niya sa harap ng buong school at sa harap ni Haruko na guess what? Kapatid pala nung gorilla na hinahamon niya. Nako, ito ay larong pambata. Yan yung mga salitang talagang nagpainit ng ulo ni Agagi. Kasi para kay Sakuragi, laro lang to eh. Pero para kay Agagi, ito ang buhay niya. Kaya, personalan na to. At dito na nagsimula ang, sabihin na nating reality check para kay Sakuragi. Yung lahat ng kumpiyansa niya, biglang naglaho nung makita niya kung gaano kalaki ang agwat ng galing nilang dalawa. Bawat subok ni Sakuragi, para lang siyang tumatama sa isang pader. As in pader na bakal, hindi makalusot. Walang-wala. Ni hindi man lang niya mahawakan ng matagal yung bola. Kasi bago pa man siya makagalaw, yun na, naagaw na agad ni Agagi. Pinaglalaruan lang siya. Dito na naging sobrang linaw sa lahat, lalo na kay Sakuragi, na magkaiba talaga ang isang tunay na player sa isang nagpapanggap lang. Dehado siya. Sobrang dehado. At ito yung pinakamasakit eh. Hindi lang ito tungkol sa puntos. Ito'y tungkol sa kahiyang. Sa harap ng lahat, sa harap ni Haruko, pinagtatawanan yung yabang niya, yung pagiging henyo niya. Bawat tawa, parang suntok sa ego niya. Pero, sa gitna ng lahat ng yan, sa gitna ng desperasyon, may isang bagay na biglang nagbago. Dito na natin makikita yung pagising ng isang henyo, yung moment na magiging simula ng alamat niya. Biglang dumating si Haruko para manood. At sa isang ngiti lang, sa isang chair lang niya, para bang may switch na nag-on sa loob ni Sakuragi. Yun lang pala ang kailangan niya, isang boost ng lakas ng loob. Dito na lumabas yung mga tinatagong niyang superpowers. Kumbaga, yung tangkad niya, yung bilis, yung lakas at lalo na yung pambihirang taas niyang tumalon. Matagal na niyang daladala yan pero ngayon lang niya natutunang gamitin. Bigla na lang, kusa nang gumalaw ang katawan niya. At bigla, umalingawang na naman ang paborito niyang linya. Pero this time, iba na. Hindi na to basta yabang lang. Oras na para patunayan niya. At sa isang iglap, boom! Naagaw niya yung bola kay Akagi. Gamit ang sobrang bilis niya, tumakba siya papunta sa ring. At tumalon siya. Grabe! Mula sa layong parang imposible. At habang nasa ere, sa isang nakakagulat na display ng purong lakas at athleticism, isinagawa niya ang isang napakalakas na slam dunk. At katahimikan, walang makapaniwala. Ang baguhan yung nanginsulto sa basketball, tinalo yung kapitan sa harap ng buong school. Ang imposible, naging totoo. Isang henyo, isinilang.
Pero akala nyo tapos na? Hindi pa. Sa totoo lang, itong panalo na to, hindi ito ang katapusan. Dito pa lang talaga nagsisimula ang mahabang paglalakbay niya mula sa pagiging basagulero patungo sa pagiging isang tunay na basketballista. Kasi yung duel, unang hakbang lang yon. Ang dami pa niyang kirangang matutunan, no? Mula sa simpleng dribbling, sa pagkontrol ng ego niya laban sa karibal niyang si Rukawa, at syempre, ang matututong maging parte ng isang team. Mahaba pa ang daan patungo sa national championship. Yung laban nila ni Akagi, pinatunayan noon na may kakaibang potensyal si Sakuragi. Pero ang tanong na sasagutin ng buong kwento niya ay ito. Sapat na ba ang purong talento lang para talunin ang mga taong training at pagsisikap ng iba? Yan ang kwentong dapat nating abangan.